naging kalaban na rin. Kasi ang panahon na yan, dahil mo nagtatakso na umaga, hanggang nung nabanat mo mga kasama, kami pinapatay ng mga kasama namin dati. Kami din pinapatay nila mga kasama namin. Kapag sundan yung nasa kupa, sa bayan, kapag hindi yung nasa kupa namin, papayag na. Sa pagdaan ng mga taon, lalong sumikip ang mundo ni Kaomar. Naisip niyang bumaba na sa bundok at magpalit loob. Kasi dahil ng takbo naka-expect, naaawa kami sa mga kasama natin na kami-kami ang natatayan. Ganun ang simulay ng natumuhan ng mga isulan. Tapos doon sa kasama namin doon sa loob mismo, may mga puno kasi hindi na kami nagkakaunawaan. Kasi kanya-kanya ang nagtitilya kung ano ba kamata. Kaya ako nag-isip na mas maganda yung mamukan naman ng kahit nasiakap na basta pasilip at malaya. Naisip nila ang iniwang pamilya at ang kinabukasan ng kanilang mga anak. Talagang nagpa-ano sa akin, kasi ayaw ko naman yung pagpahinga, wala na nga siyang tabi na mamumulatan. Dahil hindi ko ano naman po inaasahan na yung tatay niya, yung ay dahil nga, dahil hindi ko sa o nga po, yun, pinagpasan ko na lang po na balik na lang ako sa gobyerno. Noong mga panahon din iyon, unti-unting nagbago ang kanilang pananaw sa pamahalaan. Ng mga sultan, hindi na naman na kagaya noon na mapapakis, mapapakis, hindi na kagaya noon. Tapos mismong lokal, ito, kumanda na kamasada namin Simula late 1990s hanggang early 2000s, patuloy yung pakikipag-ugnayan ng grupo ni Kaomar sa ibang miyembro ng gobyerno, ng militar, ng Commission on Human Rights, pati mga NPA surrenderies. At noong 2004 nga, tuluyan ng sumuko sa gobyerno si Kaomar at ang kanyang mga kaanak. Hawak ko dito ang ilan sa mga litrato ng kanilang aktwal na pagsuko sa gobyerno. Kapalit ng pagsuko, nakatanggap ang bawat isa ng 8,000 piso at tulong pangkabuhayan. Kapos man sa pera, anila, walang maliit na halaga kung ang kapalit ay kapayapaan. Pero sapat na nga ba ito para kalimutan ang katarungan at ang sugat ng nakaraan? Ano yung justisya? Wala. Kasi wala mo naman yung kumbaga parang nangihinig na siya, nangihinig na rin. Wala. Hagalugong na lang sa libingan niya yung ano niya, wala na siyang justisya. Sa loob ng mahigit 20 taon, umikot sa karahasan ang kanyang mundo. Naging rebelde, kinatakutan ng marami. Pero makalipas ang 2 dekada, ito na ngayon ang dating kinatatakutang kumati ng NPA. Dati armas ang kanyang hawak, ngayon kawalan ng itak. ay magmamalan na nakapamataw ng nakapamataw pa man nakakapit hindi po halos nagtato lahat ako
at magkabago pa. Kasi ako nung nandaan ako sa tundukan, hindi naman sa mamaya pa. Ako yung commander. Ilang taon na lumipas mula nang sumuko sila Ka-Omar sa gobyerno. Nang bumalik sa pagsasaka ang mga dating mandirigma. Pero sa kabila nito, nandoon pa rin ang takot at pag-aalinlangan sa kanila ng mga tao. Kahit na mahirap ang buhay, hindi naman ako nagsisisi. Kasi ayong baba magtanda ng organisasyon ng tundukan o ng RXB, wasak-wasak na. Hindi na rin kayo natatakot. Medyo natatakot pa sa mga busan. Minsan naiisip ko kasi kasunod. Ngayon hindi, medyo natatakot. Kunti. Tatlong beses sa isang linggo lamang bumababa sa kapatagan si Ka-Omar para lang magbenta ng buko. Ang pupuntahan natin, yung kaibigan daw niya na bumibili ng buko, Ronald daw, Ronald ang tawag niya. Si Ka-Ronald ang negosyanteng bumibili ng buko mula sa mundo. Ginagawa niyang sawaling dingding ang mga ito. Sa tagal niya sa trabaho ito, umasenso na si Ka-Ronald ngayon. Pero ang di alam ng iba, tulad ni Ka-Omar, dati rin palang NPA si Ka-Ronald. Bakit po kayo sumali sa NPA? Kasi maraming napagitan nilang magsalita. Maraming samahan po kami. Una, yung pamilya kita, yung pamilya mo, susuportahan. Ganon. Kaya yun, tinitingnan ako na nila yung road namin, sumali sa kanila. Tulad ni Ka-Omar, nakaranas din siya ng karahasan sa kamay ng militar. Binasag na ang kanyang pagkukunan. Yung bahay, buong bahay nila, talagang pinagkat ng bahay. Bakit po? Hindi ko wala naman kasalanan yung mga yanulong. Siyempre ang unang-una na pumasok sa ito, gusto magpilante. Ay bakit ka walang kasalanan, yung mga magulang ko. Tapos papatayin lang na parang gano'n. Pero hindi nagdagan sa loob ng kilusan si Ka-Ronald. Kung pamilya ang nagtulak sa kanyang magrebelde, pamilya rin ang nag-udyok sa kanya magbalik loob. Wala naman silang bubuhay sa kanila. May dalawa na akong anak ko. Eh siyempre nakikita ko yung hirap nila. Tapos yung suporta, sinasabi ng hindi, wala naman. Pag-ibig siyempre naman. Ako yung pag-ibig pamilya. Anong gusto na lang ako ng bababa? Ayos na lang ako. Ayon kay Ka-Ronald, hindi madali ang pagbabalik loob. Malinis ka man sa mata ng gobyerno, nandoon pa rin ang takot at pag-aalinlangan sa mata ng mga tao. Yung pangalay ko naman, yung papapunta na. Dating people yan. Yung tao mo. Sabi ko sa anak ko, kailangan mo na. Sabi ko, basta manahimik na lang tayo. Iba yung pagtingin sa inyo. Ibang pagtingin sa amin. Siguro, ano na lang, kami na lang yung mga foreign na mag-adjust na lang, magpasensya na
Dahil dito, layo ni Ronald na tulungan ng mga kapwa niya NPA at Origin Surrenderies. At tulad ng kanyang karanasan doon, ito rin ang bagong laban na kinakaharap ni Ka Omar ngayon. Saan ka nagpapalinis? Tanggap ng pagkakita. Saan ka na? Sino naglilinis sa'yo? 140 pesos na ang kinita ni Ka Omar ng araw na iyon. Doon ka nagpapalinis? Halaga Gawa niya to? itusin. Pero kung sila tatanungin, hindi Emelo. ang tahimik na buhay kasama ang Bakit pamilya putol-putol? ang pinakamahalaga. Basta na alam dahil wala kang nakakasutan. Hindi naman kahit saan ka pupunta. Kasi lang naman. Gusto ko na yan, madam. Dahil Huling gawa niya to. gabi, Siya ang huling gumawa nito. tanong kayo mga anak ko. Kaya mo maniwala. Ito kay Kuko. Eh, isa lang kami ng training nun eh. Ba't 50 taon na bakbakan Iba yung sa paggawa ano niya. ng NPA at militar. magkasama kami sa trabaho nun? Ito ang pinakamahabang sigaw sa kasaysayan ng mundo. Ilang na namatay sa walang tigil na karahasan. Pero matapos kong makausap si Ka Omar at ang kanyang mga kasama noon sa Medusan, naging malinaw sa akin na ang ugat ng digmaan ay ang kawalan ng katarungan. Yung naaapi, dapat hindi ng tao. Dahil ang sibilya kasi pag naaapi, normal na yan makapag-isip na masama. Umaapi sa inyo. Re-recruit sa inyo. Dahil ang pag-isipong ako ng isang tao, hindi ako mapag-antikin at yung sila sa susunod na araw. Ano ba ay tatagyan mo? Sabi nga ng mga magsasaka, kung ano Pag ang ganun iyong kaiksi itinayo, yung puto na siya sa mo buo. ay aanhin. Lukat pala. Magpugla ka ng karahasan, mag-aani ka ng digmaan. Magpugla ka ng katarungan, mag-aani ka ng kapayapaan. Ako po si Cara David at ito po ang Eyewitness. I choose 99.9% serum. Other days, moisturized feel. Now I choose both. You safeguard white convenience with one body wash. Why choose one? Choose 2-in-1. Upgrade to safeguard with one body wash. Sarap ka summer. Shopping halo-halo sa free. 59 pesos lang. Ito ang unang dokumentaryong aking nilikha. Tungkol ito sa isang malayong sitio sa Mindoro Oriental na noong mga panahong iyo'y di pa nakakatikim ng kuryente. Little Baguio kung kanilang tawagin. Tatlo. Isang sitio Tatlo. buhay sa dilim. Ay, dalawa pala. Tatlong Bakit? dekada na silang mamimili ng ilaw at kalsada, pero tila may Baka kulang sa tubig. Makalipas ang minuto, ang daan patungong Little Baguio, halos wala pa rin itong pinagbago. Ang matagtag na dump truck, ang malalaking bato, mga ilog na dapat tawinin. This had been a caravan's trail, now it's a man's trail. At mga kalsadang pangkalabaw pa rin. Hindi pa rin kayo nawawala ng kasama ko. Ay, pa! Matatagal ko na ganito. Matatagal.
2002, marami akong nakasalubong ng mga estudyante. Makalipas ang 7 taon, ito na si Raquel ngayon. Matapos ipalabas noon ang gamu-gamu sa dilim, agad na umaksyon ng Department of Energy at binigyan ng solar panels ang Little Baguio. Malakas ang loob kong may ilaw akong aabutan. Pero, hindi ba naglagay dito ng solar? Opo. Dito pa kumakit namin lang. Ano nangyari? Saan napunta yung mga solar? Yung di ba may panel yun, tapos may mga bate-baterya na saan na? Kasi unang nawala yung dalawa, eh ngayon natapos. Bakit nawala? Ninakaw? Siguro na 3 taon lang daw nagtagal ang mga solar panels. Nang madiskarga ito, di na ito pinaayos ng lokal na pamahalaan, pinabayaan na lang. Dito kayo dun, Haji. Tapos maraming tao dito. So natikman niyo naman yung kuryente? Doon ko naisip, hindi lang ilaw ang solusyon sa mga problema ng bayang ito. May ilaw man o wala, kung malayo ka sa gobyerno, ministula ka pa rin hanggang mo. At iyon nga ang natuklasan ko sa mga karatig sitio ng Little Baguio. 4 na oras ang biyahe paakyat ng sitio Jangda. Dito, Kaya ako, ikaw na lang. hindi ang ulan, kundi pati doktor at gamot. Ano ang itsura ng tao dito? Payat talaga. Pagod na. Hindi kumakain? Kumakain din. Oo, pero Wala siya. dito. Saan to? Anong pangalan niya? Lowen. Lowen. 12 anyos lang si Lowen nang magkaroon siya ng tuberculosis. Sinubukan daw siyang ipagamot pero nang maubusan ng pera, di na naipagpatuloy ang kanyang medikasyon. Dahil malayo sila sa Libre lang yung child center eh. ang kanilang pinapainom. Ano ito? Hindi ito tuberculosis. Kasang supplement lang to eh. Wala siyang yung pang tuberculosis. Ano po ito? Eh, kape po ito, kuya. Halos 10 taon nang nakakulong sa kanyang maliit na kubol si Lowen. 6 presong sinintensyahan ng kamatayan. Sa totoo lang, madali nang gamunin ang TB ngayon. Sa ibang bansa, matagal na itong nasugpo dahil sa libreng gamot na ibinibigay ng gobyerno. Pero sa layo ng mga taga rito sa syudad, akala nila, isa pa rin itong sumpa. May umakyat po bang doktor or nurse or dito? Mahigit 30,000 ang populasyon ng bayan ng Bansud, pero iisa lang ang kanilang doktor. Kaya di nakakatakang may mga taong namamatay na lang nang di man lang natitingnan ng doktor. Pero di sila nag-iisa sa problema. Sa datos ng DOH, mahigit 100 bayan sa Pilipinas ang wala ni isa man lang doktor. Kinumbinsi ko ang pamilya na dalhin si Lowen sa ospital. Paano yan dadalhin sa ospital? Saan? Ito? Diyan niyo ba lagi lahat pinadala? Duyan ang isa sa pinaka-importanting bagay para sa mga taga rito. Ito ang kanilang ambulansya. Pagsapit ng dilim, kumain na ng hapunan si Lowen. Kanin, gulay, at nilagang daga. yan ang karne namin. Kasi nakain na ng saging. Yun ang gamit namin sa daga. Nakain na saging. Sarap yan, adobo. Nakain sa kanya. Habang kami, naghanda na sa pagtulog. Alas 8 pa lang ng gabi pero naghahanda na kami matulog. Maaga kasi kami kailangan gumising bukas dahil ibababa namin
ambulance papunta sa health center itong si Noel. Ang problema, medyo bumabagyo ata ngayon dito sa bundok, medyo malakas ang ulan. Hindi ko alam kung ano magiging epekto nito sa lakad namin bukas. Kinabukasan, Rowan, oh, ready na? Ready na? Ready ka na? Baba na tayo? Okay. Salamat po Panginoon sa mga tao na handang tumulong sa mga ganitong mga kahirapan, Panginoon. pagod man ang balita, di ito ininda ng mga kasamahan ni Noel. Ang mahalaga, maibaba ang kasama. Tatlong oras po ang lakad. Kapag mahina ang lakad, kapag mabilis, 3 oras. Pero matagal pa rin yun kung emergency. ay talagang walang magawa na kami ito. Dahil ang Umaabot ba? O Pag emergency, patay na. ang iba yun, sa kalagitnaan ng daan na lang, patay. Kawawa naman. naku, putik. Kaya delikado man ang daan, Nandiyan pa tuloy ang sa pagkakas paglakad. Daisy, kung bumabagtukan na kanan. Simple din naman yun. Sabi nila kalahating oras pa daw bago makarating kami dun sa malaking ilog. Pagdating doon, sana meron kami masakyan na dump truck para maghatid sa amin papunta dun sa bayan. 10 hilog pa raw ang tatawidin namin. Mahigit 3 oras pa ang kanilang papasanin. At gagawin nila ito ng libre, katuhuman nila o hindi ang pasyente. Meron na po bang nakatoka na nagbubuhat